Formal nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang presidente sa darating na 28 elections. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Vice Presidente na nabigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ang ilang pangako nito sa kampanya at tinuligsa ang isyu ng korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at sinasabing kawalan ng malinaw na independent foreign policy. Inisa-isa rin ni VP Sara ang mga gusto niyang ihingi ng paumanhin sa mga Pilipino, kabilang na ang sinasabing pagtulong niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mahalal bilang presidente noong 2022 elections. Iginiit ng pangalawang Pangulo na handa siyang ialay ang kanyang buhay at lakas sa paglilingkod sa bayan, kasabay ng panawagan na ibalik ang tapang at malasakit para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. At sa kaugnay ng balitang yan, iaanunsyo ng oposisyon ang kanilang kandidato para sa pagkapangulo sa 2028 election sa pagtatapos ng taon o sa pagsisimula ng 2027. Ito ang ibinahagi ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang planong pagtakbo sa parehong posisyon sa susunod na halalan. Ayon kay Senator Hontiveros, dahil mayroon namang free will ang lahat, pwede itong gamitin at kahit sila'y ginagamit din ito para pag-isipan kung sino ang magiging kinatawan ng oposisyon. Sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Samantala, nilinaw rin ng senador na hindi nagbabago ang mga tinitingnan nilang kalidad ng isang pinuno na nakatuon laban sa korupsyon at para sa mabuting pamamahala sa bansa. Actually, not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Yan po ang bahagi ng pahayag at ang tinig ni Senador Risa Hontiveros. Pasada Balita. Samantala, inihain na rin sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera ang nasabing reklamo sa Office of the House Secretary General kagabi dahil sa sinasabing culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang krimen. Ito ay matapos kumpirmahin ni VP Sara ang kanyang intensyong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ito naman ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. ang ika-4 na reklamo. Nakasaad sa reklamo ang 9 na batayan, kabilang ang sinasabing kabiguang maging tapat at ganap na ideklara ang assets, liabilities at net worth. Kabilang din sa mga batayan ang kanyang asal at mga umano'y pagbabanta na hindi umano angkop sa dignidad at tungkulin ng isang vice-presidente. Sa isang pahayag, sinabi ng legal team ni VP Sara na ipinaalam na sa kanila ang paghahain ng ika-4 na impeachment complaint. Pasada Balita. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa ika-4 na impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, ang magkakasunod na pagsasampa ng nasabing reklamo ay hindi otikong nagpapatunay sa katotohanan ng mga paratang at tulad ng mga naunang kaso
haharapin nila ang mga ito sa tamang oras, alinsunod sa konstitusyon at umiiral na mga patakaran. Isinampa rin ni Attorney Nathaniel Cabrera ang nasabing reklamo kahapon na inendorso ni na Deputy Speaker Paulo Ortega at Representative Benny Abante. Nakapaloob sa reklamo ang umano'y betrayal of public trust, violation of the Constitution, maling paggamit ng pondo at iba pa. Iginit ng defense team na ang impeachment ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan sa politika, kundi isang constitutional mechanism na nararapat isailalim sa patas at makatarungang proseso. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tinawag na papogi sa mga DDS ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Senador Bam Aquino na sa Pilipinas dapat dinggin ang mga sinasabing extrajudicial killings na naganap sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, personal ito para sa kanila na nagsampa ng kaso, nag-alaga ng mga testigo at nangalap ng ebidensya para makamit ang hustisya na ani ay hindi bigay rito sa Pilipinas. Dagdag pa ng dating senador, pinagtibay lamang ng pahayag ni Senador Bam ang kanyang sinabi sa isang panayam na kung mananalo o kung nanalo si Naga City Mayor Leni Robredo bilang Pangulo ay hindi nito ibibigay sa si Duterte sa The Hague. Ipinunto rin ni Trillanes na far from ideal ang justice system dito sa Pilipinas. Pasada Balita. At para naman sa iba pang detalye ng mga balita, pinasisibak ni Station Secretary Giovanni Lopez ang hepe ng Special Operations Group ng Special Action Intelligence Committee for Transportation na si Rayson De La Torre. Kasunod ito ng insidente sa EDSA Busway kung saan pinara ang ambulansya na may dalang pasyente para sa medical check-up. Ayon sa report, sinala ng opisyal ang ambulansya dahil hindi ito emergency case. Binigyang diin ng DOTR na pinapayagan ng mga on-duty na ambulansya gumamit ng busway kahit pa sa regular na check-up. Nagpahayag naman ang kagawaran ng pakikiramay sa pamilya ng pasyente at tiniyak na ipatutupad ang mga patakaran na may malasakit at may prioridad sa kaligtasan ng publiko. Pasada Balita. Wala silang DC partner. Wala. Kasi pwede pala naman, pinapayagan naman pala yung mga ganong regular check-up. Oo. Pero yung sumita, hindi daw emergency check-up. Oo, kasi ang balita niya, 'di ba, cancer patient yung yung pasyente at stage 4 na at magpapa-check up sana. Kaso yun nga, sinita at na-stress. Ayun siguro naging sanhi ng Sa kasamang lalo lumala Ayan. ang kondisyon. So dapat talaga magkaroon sila ng GC ba? Oo, para magkaroon din alam ng nila kung ano dapat yung bawal at hindi. Kasi Mm. sila mismo yung nagpapatupad ng batas. Kawawa nila. naman yung mga taong bayan na ma-affect sa inyong maling mga desisyon o pamamalakad. Comment naman natin yung DOTR na gumawa sila ng aksyon regarding doon. Pero hindi natin alam kung sapat na ba yung aksyon na ginawa nila. Diba? yun nga. Kailangan din natin ng long-term solutions. Tama Ayun. yan. Sa iba pang balita, naglabas ng panuntunan ng Land Transportation Office para sa paggamit ng Temporary Certificate of Registration kasunod ng pagkaantala sa supply ng security paper mula sa National Printing Office. Sa ilalim ng inilabas na Memorandum Circular, papayagan muna ang paggamit ng temporary CR para sa mga bagong rehistro ng sasakyan, motorsiklo at trailer habang hinihintay ang opisyal na dokumento. Ayon sa LTO, pansamantala lamang ito at sisiguruhing agad maipiprint at mailalabas ang opisyal na CR sa oras na maging available na ang security paper. Aabisuhan din ng ahensya ang mga rehistradong may-ari kapag mayroon o maaari na itong kunin. Tiniyak ng LTO na ginagawa nito ang lahat upang mapabilis ang resolusyon ng issue at mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Pasada Balita. Samantala, magdaraos ng serye ng pagdinig ang Public Consultation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng petisyon para sa dagdag pasahe kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, dalawang pagdinig ang isasagawa sa susunod na linggo at susundan ito ng lingguhang hearing upang talakayin ang naturang issue. Git ni Chairman Mendoza, layunin ng hakbang na balansehin ang kapakanan ng mga commuter at ng transport sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabatid na ilan sa mga petisyon ang naglalayong gawing permanente ang ₱1 provisional increase na ipinatupad noong Oktubre 2023 at magdadagdag pa ng ₱2 sa minimum fare. Dahil dito mula 13 pesos, magiging 15 pesos na ang pasahe sa mga tradisyonal na jeep at mula 15 pesos ay magiging 17 pesos naman sa modern jeepney. Habang humihirit din ng dagdag singil sa bawat susunod na kilometro matapos ang unang 4 na kilometro na saklaw ng minimum fare. Bukod sa jeepney, naghain din ng petisyon para sa dagdag pasahe ang mga bus at taxi operators. Pasada Balita. Nilampasang Mazda na pansamantala lamang ang hinihiling nilang pisong dagdag pasahe sa jeep habang mataas ang presyo ng produktong petrolyo lalo na sa diesel. Aminado si Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin na tanging provisional fare increase o fuel subsidy ang nakikita nilang solusyon upang maibsan ang pasakit ng mga tsuper at operator sa walang prenong oil price hike. Kung si Caobet ang tatanungin, pabor din silang makipagdialogo sa Department of Energy bukod sa Department of Transportation. Pero, noong ng kagalanganan ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, halos twice a month ang meeting ko sa DOE. At si Secretary Lutilla po noon, maganda ang aming ugnayan noon. Sapagkat ang kagandaan noon, ipinaliliwanag nila bakit ba nagtaas. Ito po ang mga dahilan. Bakit ba bumaba? Ito po ang mga dahilan. Bagaman pang short-term lamang anyang solusyon ang kanilang mga inilatag, pinakamainam pa rin ang pagrepaso ng pamahalaan sa oil deregul law at tapyasin o tanggalin na ang buwis sa langis. Paano nga ho? Diyan naman wala naman silang pakinabang sa travel tax. Sa oil deregulation law, malaki po siguro ang pakinabang nila dyan. Kanya hindi ho ginagalaw yan. Pasensya na po, patubato sa langit ang tamay huwag magagalit. Pero ang punot dulo ng lahat nito, oil deregulation. Any given time, mga kaibigan, nakapagtataas sila ng walang kumaharap. Yan po ang tinig ni Mazda President Caobet Martin sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ito naman, muling iginiit ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo na malaki ang may tutulong sa ekonomiya ng bansa kung i-abolish ang travel tax para sa mga Pilipinong biyahero. Ayon kay Kong Kimbo, maaaring bumaba ang presyo ng airline tickets hanggang 20% kung mawawala ang travel tax na magdudulot ng pas ng bilang ng mga biyahero at kita ng travel agencies at airline companies. Binanggit din ng mambabatas sa panayam ng DWIZ na bagamat may pansamantalang pagbaba sa kita ng gobyerno, mas malaki aniya ang magiging benepisyo nito sa ekonomiya dahil sa multiplier effect ng turismo. Na ito ay nararapat at napapanahon na. So wala pa ho ako nakakausap dito na hindi pabor dito dahil alam namin na while it is abolishing a particular, it is only a very small tax. But more importantly, the effect is, the multiplier effect is so much more than the amount of tax that will be foregone. So balancing talaga ang approach dito. Yan ang tinig ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ito, ano tatawag sa GAR? Gar. Ito ko yung Jello. Parang mauuna pang ipa-travel tax pag-abolish sa travel tax kesa doon sa hirit na dagdag pasahe ng mga PUV yung mga driver PUV natin. driver, Hindi. Sa tingin ko, mauna ako magkapasa. kasi isipin mo, 2 years na nilang hinihiling yon. So, curious talaga ako. Ano yung dahilan ng ating government kung bakit hindi mapagbigyan yung pisong dagdag pasahe sa dagdag PUV? pasahe. Siguro, inintindi rin nila yung mga commuters natin. Pero,
Ayun. Oo, syempre, dalawa lang yan. Pagka sinuportahan nila itong isang partido ito, isang panig na ito, baka mawala sila ng botante sa darating na halalan. Sino bang Ganun mas ba? marami? Sino bang mas marami? Commuter o ang mga mga driver? Oo. Kasi kung sino mas marami, kung ako politiko, doon ako sa mas marami. Kasi sa akin boboto yan. Oo. Ayan. Ang dumi ng laruan. Oo. So, lahat talaga parang may bahid ng politika, ganon. Tingin natin lahat yan may ganon. May ganong ano. Okay. Sa iba pang tampok na balita, formal lang ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya dadaluhan ang mga pagdinig ng International Criminal Court para sa confirmation of charges nito mula Pebrero 23 hanggang 27. Ito ay kaugnay ng mga kasong inihain laban sa kanya dahil sa gyera kontra droga noong kanyang administrasyon. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, na hindi rin gagamit si Duterte ng video conference para makilahok sa nasabing pagdinig. Ayon kay dating Pangulong Duterte, pangunahing dahilan ay ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon CC. Sa kanya, binigyang diin ni Duterte na ang pagdadala sa kanya sa dahig ay labag sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas. Binanggit din niya ang kanyang edad at kalusugan at sinabi na ayaw niyang dumalo sa mga pagdinig na hindi niya matatandaan kalaunan. Iginiit niya na handa na siyang tanggapin ang posibilidad na mamatay siya sa bilangguan, ngulit nananatiling tapat sa Pilipinas ang kanyang puso at kaluluwa. Sa huli, sinabi ni Duterte na ipinagmamalaki niya ang kanyang pamana at serbisyo sa mga Pilipino. Nanatili siyang lingkod ng bansa. Pasada Balita. Magpapatuloy naman ang confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Pebrero 23. Ito ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ay kahit hindi personal na sumipot ang dating Pangulo sa Lunes, matapos kumpirmahin ng abogado nitong si Nicholas Kaufman, hindi dadalaw sa pamamagitan ng video conference si Duterte. Ipinaliwanag ni Attorney Conti na binigyan naman ng ICC ng opsyon ang dating Pangulo na hindi dumalo sa pagdinig. May option din kasi siya na mag-waive ng appearance. Kasi basahan lang ng, determination what the charges should be. Ang tanong, ano ba yung saklaw ng kaso? So, crimes against humanity o alin-alin dyan? Count 1, count 2, count 3. Hindi kung guilty ba siya o hindi. Wala pa tayo doon sa trial yun. Binibigyan ng pagkakataon sila or option. Pwede ka naman umabsent. Waiver of appearance. Abogado mo na lang ang mag-argue. Kasi legal eh. Gayunman, sakali aniyang dumalo si Duterte sa pagdinig, binigyan ito ng ICC ng mga konsiderasyon dahil sa medical condition nito. Of course, maganda na nandun siya. So mukhang dalawa na lang ang option. Nandun siya in person or wala. Sayang naman, ang dami kayang consideration sa kanya. Kaya nga ang ikli ng time ng hearing, 1 hour, tapos break, 1 hour, tapos break na naman. Para sa kanya, consideration sa medical conditions niya. Yan ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Malacanang may paglilinaw sa trabaho ng ilang ahensya ng gobyerno kaugnay ng pag-aresto kay dating Congressman Zaldico. Detalyeng hatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Inaw ng Malacanang na magkahiwalay ang trabaho ng DFA at DILG sa paghahanap, pag-aresto at pagpapawi kay dating Congressman Zaldico na ngayon wanted sa kaso ng flood control. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon kay Secretary John Vic Rimulya, tututukan ng law enforcement agencies ang anumang gagawing operasyon ng Interpol para mahuli at mapawi itong siko. Habang tututok naman ang DFA sabay pag-usap sa mga kapwa bansa sa kung anong agarang tulong ang maaari nilang ibigay para sa ikadarakip ng dating congressman. Sa isang pahayag, nilinaw naman ng DFA na ang anumang akbang para mahuli at mapauwi si Ko ay nangangailangan daw ng koordinasyon mula sa law enforcement agencies at judicial process, partikular ang pagtulungan ng Interpol. Patrol 13 Gilbert Perez para sa himpilang Metodolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Maraming salamat Patrol 13 Gilbert Perez. Samantala, intelligence drive ng PNP
higit na palalakasin kasunod ng pagkakaaresto sa dayuhang aviation student dahil sa pang-espiya. Ang balita mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Inalerto ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Meneses Natates Jr. ang lahat ng police units para bantayan at sugpuin ang posibleng mga aktibidad ng paniniktik o espionage sa buong bansa. Naglabas ng direktiba si Police General Natates kasunod ng pagkakaaresto sa isang Mongolian aviation student na may kaugnayan umano sa China dahil sa ininalang pagsasagawa ng mga aktibidad ng pang-espiya sa iba Zambales. Inaresto ang 30 anyos na Mongolian national noong Pebrero 12 ng mga o Bureau of Immigration sa mahigpit na makikipagkoordinasyon ng PNP, AFP at National Intelligence Coordinating Agency sa isang aviation school sa bayan ng Iba na pinasukan ng dayuhan bilang estudyante. Batay sa intelligence, kumuha umano ito ng mga aerial photo ng paliparan ng Iba at ng kalapit na Palawig River area na humigit kumulang 5 nautical miles ang layo mula sa paliparan. Nangako si Police General Natates na higit pang paiigtingin ng PNP ang makikipagtulungan sa iba pang kinaukulang ahensya para hadlangan ang anumang uri ng banta sa mga Pilipino at sa buong bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapalibagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIZ. Patrol Report. Magbabalik po ang pasada balita makalipas ang ilang mga paalala ang oras. Alas 6:25 ng umaga. Pasada. Sa pagkakataong ito ay pinalayo na makapanayama dito sa ating programa ang Executive Director po ng Commission on Population and Development, si Undersecretary Lisa Grace Bersales. Kaugnay po yan ng usapin sa teenage pregnancy. Nasa kabilang linya na po si Yusek Lisa. Good morning po, Yusek. Good morning, Yusek. Good morning. Good morning, everyone. Kami po ang inyong lingkod, John Riz po and si Kuya Jello. Yan. Yep po. Kapatid ko po siya. Kasi kuya. Angelo Tris po, ma'am. Madam. Kuya Jello na rin ako. Ayun. Kapatid na rin po namin kayo, ma'am. Kuya Jello na rin ako. Kapatid na rin po namin kayo. Ayan. Good morning po, ma'am. So, simulan po natin yung almost 139,000 na recorded po na teenage mothers po dito sa Pilipinas. Noong 2025 po ba ito? And kung noong 2025 to, gaano po yung itinaas compared doon sa mga previous years? Ma'am. John Riz, itong datos na ito na galing sa Philippine Statistics Authority, So yung recorded na mga anak ng mga teenage mothers or adolescent mothers ay noong 2024. At sa mga below 15 na nga po or 10 to 14, umakyat po ng 8% from 2023 to 2024. Siyempre, ini-emphasize din namin mga older na teenagers, yung 15 to 19, bumaba po ang incidence nung nanganganak. So this 2024 po yung record na nilabas ng PSA, no, Yusek? Yes, Angelo. Okay po. So ito po. Yung partner Gusto ko maitanong kay Madam Lisa kung paano po ba nakaapekto sa ekonomiya ng bansa itong teenage pregnancy? Kuya Jello, wala pa naman po siyang epekto sa ekonomiya natin. Kasi ang wino-worry po ng aking opisina, ng Commission on Population Development, ay ang trend, yung pagtaas. Yung matagal na itong tumataas at lalo pang tumaas ngayon. Kasi hindi pa naman marami itong mga nanganganak na 10 to 14. Wala pa nga 1% of the total births sa Pilipinas. Pero, ang amin pong paalala ay ang epekto sa mga batang babae nanganganak ng 10 to 14, hindi pa po dapat. Kasi yung katawan nila hindi pa ready na magkaroon ng anak. So, ang epekto sa kanila ay ang kanilang kalusugan at syempre pa, kung na sila,
ay hindi na sila basta-basta makakapasok sa eskwelahan. Now, sa ngayon, ang sinasabi ko wala pang epekto. Pero kung dumadami ng dumadami, itong mga batang nanganganak na babae, ay pag dumami talaga na sila at sila ay sumampa na sa tinatawag nating working age population, which is for 15 to 64, ang epekto na sa ekonomiya ay maraming mga kababaihan ang pwedeng hindi na makapagtrabaho or kung magtrabaho man sila ay yung kanilang trabaho ay yung pang tinatawag nating elementary occupations, yung minimum wage or even less than minimum wage. Anong epekto ng ekonomiya niyan? Ay kahit na may marami tayong working age, hindi naman sila nasa productive na trabaho. So, yung contribution ng ekonomiya ay hindi masyadong malaki. Ang gusto natin ay yung ating mga kababayan na nagtatrabaho ay nagkaroon ng magandang edukasyon at sila ay malusog para pag nagtrabaho sila, yung mga makukuha nilang trabaho, ay yung ba talagang magandang kanilang sahod and so malaki ang kanilang pagtulong sa ating ekonomiya. Yun talaga, partner, yung Yusek Lisa, no, yung sakripisyo ng mga nanay, no, kapag once na sila ay naging nanay na, talagang isakripisyo yung trabaho at tumigil. Pero Yusek Lisa, nakakatuwa kasi marami ngayon, 'di ba, sa social media madali na kumita eh. Yung mga nanay na piniling mag-resign sa trabaho, gumagawa ng paraan para kumita pa rin ng pera, nag-o-online selling. At the same time, natutustusan yung mga anak nila. Lalo na sa TikTok, 'di ba? Ang dami ng mga nanay na nagbebenta ng selling, kung affiliates, affiliates. O dumidiskarte na rin ng kanila. So kahit papaano, kahit tumigil sa trabaho, naghahanap naman sa source of income. Pero yun nga, makaka-apekto pa rin sa ekonomiya ng in bansa. case na lalo pang tumaas. Lalong tumaas. So sa ngayon po, Yusek Lisa, hindi pa gaano kaseryoso itong teenage pregnancy. Tama kayo, Jello at Kuya Jello. Kuya na talaga tawag ko sa inyo. Ate na lang po kayo tawag sa inyo. Kasi nga, hindi pa sila... Aba. hindi pa sila ganun kadami. Pero itong sinasabi ko na hindi ganun kadami ay yung tinatawag nating younger teenagers. Pero kung sa kabuuan, 10% na po sa mga adolescent, sa mga nanganganak ay mga teenagers. 10%, malaking percentage na rin yan. Ang sinasabi ko maliit lang yung 10 to 14. Tututukan ko yung sinabi mo, Kuya Jeff, about our mothers who decide to still be income, to still have income, no? At sila ay nag-online selling, nasa TikTok sila. Nakikita nga po ng Philippine Statistics Authority na on the rise ang tinatawag nating gig economy. Ito yung mga trabaho na hindi yung mga 8 to 5, hindi yung may employer-employee relationship. So magandang mga oportunidad ibibigay sa ating mga kababayan, including yung mga nanay, na kahit sila ay nasa bahay para mag-care sa mga bata at saka sa mga nakatatanda, ay nakakatulong pa rin sila sa pamilya. Ang wino-worry naman namin, Kuya Jello and John Riz, which could be our next conversation, ay wala yan silang social protection. Ibig sabihin, usually, hindi sila nag-ESS, no? So, ibig sabihin, pag ganon, pag sila handa na, ay wala silang pension. So ito yung tawag natin walang social protection. So ang amin din naman, ang aming panawagan din ngayon ay yung mga nagtatrabaho sa gig economy ay mag-enroll pa rin sa SSS. At kung pwede ay kumuha sila ng pension plan para pagtanda nila meron silang pension. Ayun, tama.
walang protection, no. Sana gano'n ang gawin ng mga seller natin na mommies, no. Mag-apply Kahit pa sila rin. lang mismo yung maghulog para dun Oo, sa pension. Anong tawag nga doon? Parang voluntary, ganun ba? Contribution? Contributions, Oo, ayun. ayun. So ito po, Yusek, nasabi niyo naman po kanina na hindi gaano Opo. nakaka-epekto sa economy, pero may lumabas po na ulat na 33 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya. So, in what way, paano po nawawala yung 30 billion pesos dahil sa teenage pregnancy? Ay pwede pa na po na kasama diyan ay hindi naman yung nawawala sa ekonomiya kundi kailangan bigyan ng social protection itong mga batang ito. So na bibigyan sila ng health services, bibigyan sila ng DSWD ng kanilang mga pangangailangan at syempre yung mga yon ay sana hindi na gagawin kung sila ay nasa school, wala silang anak na inaalagaan. Siyempre, yung pong mga nawawala sa ekonomiya dahil sa teenage pregnancy, I believe they refer to 15 to 19 years old. Kasi yung ating 15 to 19, yung iba dyan sa kanila ay nagtatrabaho na rin. So, hindi sila makapagtrabaho dahil sila ay may anak na, nakakadagdag yon or nakakabawas yon sa ating ekonomiya. So, it's not just na hindi sila makapagtrabaho, kundi na yung social protection services ng ating bansa ay nadadagdagan dahil sila kailangang tulungan. Ayun, no. Dami nating natutunan. Ganun pala kung paano mawala yung pera ng bayan. Yung nabanggit na halaga dito na 33 billion pesos. Parang So, domino effect. yun pala dahil sa pagbibigay din ng tulong at teenage mothers. Oo. Yusek, Lisa, sa tingin nyo, ano ba yung nagiging dahilan ng patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy? Dahil ba ito sa kawalan ng sex education sa mga eskwelahan? Dahil alam naman natin mga Pilipino, parang conservative tayo pag pinag-uusapan ng sex. Aminin natin na parang yung reaction pa natin kapag nakakarinig regarding sa sex, 'di ba? Parang medyo hindi pa open-minded yung mga Pilipino. So sa parang tingin pa-bebe pa no na nakadiri. Yusek, go ahead pa. Pabebe at kadiri. Opo, actually marami pong mga kadahilanan na kumbaga ay para bang nag-interaction, yung bang nagkumpul-kumpul na kadahilanan. Hindi lang isang dahilan. Una dyan ay, yun na nga, yung ang mga nakatatanda sa atin ay hindi komportable pag-usapan ang sexuality sa pamilya. So isa yon yung kulang sa pag-uusap ng mga nanay at tatay sa kanilang mga anak tungkol sa reproductive health. Pangalawa, actually meron na po tayong reproductive health education in a way sa ating eskwelahan kasi may mga modules. So hindi siya separate na subject, no? May mga modules that discuss the human body, reproductive health and sexuality sa eskwelahan. Kaya lang, yung mga teacher nga, may study na ginawa ang DepEd na ang mga teacher, maraming teacher ang hindi nga komportable na pag-usapan. So, teachers are not confident, but not just that. Sinabi na po ninyo na tayo ay conservative country. Kumbaga, may mga teacher na hindi tugma sa kanilang personal beliefs ang mapag-usapan ang sexuality. Pangatlo, isang kadahilanan, so yun, walang masyadong pag-uusap sa pamilya, sa eskwelahan, hindi confident ang mga teacher na pag-usapan reproductive health and sexuality. Pangatlo, syempre yung ating mga kabataan ay exposed na sa social media at sa kanila doon nakukuha yung impormasyon at doon sila na parang naiengganyo sila na maging early sexually active.
active. So imagine all of these three factors coming together, no? Walang pag-uusap ng malinaw at may iba pa silang source ang mga kabataan ng information na mas talagang explicit. So imagine that yung walang impormasyon tapos may impormasyon na hindi. So ito yung mga rason natin. Kuya Jello and John, ako ang aking palaging sinasabi, pwede naman nating kausapin yung mga kabataan tungkol sa kanilang sexuality. Hindi naman pwedeng diretso about sex, kundi unahin natin yung usual conversation na naalala ko na sinasabi sa akin ng aking mga magulang noon. Ano bang gusto mong maging? So ako noon gusto kong maging teacher. So para maging sinasabihan ako ng mga nanay at tatay ko na mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang, parang wala lang sa eskwelahan. At ayusin mo yung kalusugan mo. So ito yung conversations natin na we encourage our young to develop themselves, focus on education and making themselves healthy. And making themselves healthy includes health, which means preserve your body to be strong. And including dyan ay ang wag munang maging sexually active para maiwasan ang unplanned and early pregnancy na nakakasira din or hindi naman nakakasira kundi yung health ay vulnerable ka na kung ikaw ay nanay na bata pa. So ito yung mga different factors pero isa pa po nakita namin ay kahirapan. So karamihan po talaga na vulnerable na mga kabataan ay yung nasa mahihirap na pamilya at saka nasa mga pamilya na ang kanilang mga magulang ay hindi masyadong mataas ang antas ng edukasyon. Kaya maganda naman po sa DSWD yung ating 4Ps na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap. Kasama po doon ang learning session. So doon po sa mga mahihirap natin, na kababayan na binibigyan ng tulong ng DSWD sa 4Ps, meron yan silang sessions to talk about what we are talking now. Siyempre, implementation, yung buy-in ng mga magulang ay kailangan pang tingnan kung after ba ng learning session ay ginawa nila yung mga natutunan nila. Okay, Yusek, nabanggit niyo po kanina na parang uncomfortable po nga yung mismong mga teachers sa pagtuturo regarding dun sa sex education nga po. So you think it will help kung magkakaroon din ng seminars, conferences para ma-educate din yung mismong mga teachers regarding sa tamang pag-educate ng sex education sa mga Tamang-tama ka dyan. Oo. Actually, marami na pong modes of talking to our young about reproductive health and sexuality. Ito ay mga video. So pwede naman na si teacher, kung hindi siya komportable to really talk about sexuality, maggamit siya ng video. Doon ipakita niya sa mga kabataan ano ba itong gustong dapat nilang malaman. And then, doon siya mag-start ng kanyang discussion. Isa pa pala, Kuya Jello and John, ang sinusulong din ngayon natin ay yung tinatawag na peer education, which means yung mga kabataan na training tungkol sa pag-uusap sa kapwa nila kabataan tungkol sa sexuality. Sila yung sila yung tumutulong na kausapin yung kapwa teenagers. Peer educators in local government units are also being used. They help in spreading the word about reproductive health of our young. Okay. Yusek, panghuli na lang po, mensahe na lang po ninyo o payo sa ating mga magulang, sa mga bata, para po regarding po dito sa usaping ito, sa teenage pregnancy. Thank you, John. Ang aking mensahe po sa mga kapwa ko lola at mga magulang ng ating mga teenager, huwag po tayong mahiyang kausapin yung ating mga bata pa nga eh. Let's not wait for them to reach 15, no? While young. Kahit yung mga
4 years old, naintindihan na yan nila ang dreaming who they want to be. Doon ang sinasabi ko, that's the point of conversation. Kausapin natin yung mga anak natin, encourage natin sila na magkaroon sila ng pangarap na sila ay maging teachers o ano man yung gusto nila. Kahit pa man TikTok creator no, or artista, no? Yung, kung ano yung dream nila, i-encourage sila na mag-aral at maging malusog. Sa mga kabataan naman, nakadaan din naman ako sa biging teenager na may crush. At siya ay may crush din sa'yo. Ang payo ko sa inyo, reach your dream first. Now, if you need to go out and go on dates, do barkada dates. Yung makipag-date kayo kasama sa inyong mga barkada. No? Mag-swimming kayo, kain sa mall, pero barkada, huwag yung tigdalawa-dalawa lang. Maganda yung payo ni Yusek Lisa. Pero Yusek Lisa, hindi lang ako sang-ayon doon sa sinabi nyo na para sa inyong mga lola. Kasi parang ate lang po namin kayo. Parang kapatid lang po namin kayo. ano Parang pong Ay, naku, tagang kuya. Kuya Jello. ano pong vitamins nyo? Pwede, sige. Ayun po. Maraming salamat po, Yusek. Yusek, sa susunod po ulit, ha? Ayan. Maraming salamat. Thank you po. Muli yan po si Yusek Ate Lisa Grace Bersales, Executive Director po ng Commission on Population and Development. Balik po ng Pasada Balita, tanggap po muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos walang pinagsisisihan na nakatandem si Vice President Sara Duterte sa nakaraang halalan ayon sa Malacanang. Detalye Patrol 13, Gilbert Perdes. Walang nararamdamang pagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng tuluyang pagkasira ng kanilang alyansa ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng palasyo matapos humingi ng tawad sa publiko si VP Sara dahil daw tinulungan niya si Pangulong Marcos na nagdulot daw ng mga problema sa bansa. Sa briefing sa Malacanang, aminado naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi rin inasahan ng Pangulo ng kanyang Vice Presidente puro bakasyon, hindi may pagtulungan sa kanya at sisiraan pa ang pamahalaan. Ngayon pa man hindi niya nakaramdam ng pagsisisi si Pangulong Marcos at mas porsigidong tumutok na lang sa kanyang trabaho sa napamunuan ang bansa. Wala naman anya magagawa pa ang Pangulong Marcos at wala lang interes na tumulong kung walang interes na tumulong itong si VP Sara o magtrabaho para sa bansa. At sinabi naman ni Castro na walang nararamdaman ang palasyo sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028 presidential elections dahil nasa kamayan niya ng taong bayan ang tamang pagsusuri sa mga kandidatong iboboto sa darating na eleksyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang mga taudakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Para naman sa iba pang tampok na balita, posible ring issue ng International Criminal Court ng arrest warrant ang ilang perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Gayunman, aminado si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa matukoy kung ilan o lahat ba ng mga pinangalanang co-perpetrators ay ipapa-aresto. Ipinaliwanag din ni Conti na maglalabas lamang ang ICC ng miento de aresto sa kinikilala nitong pinaka-guilty sa naturang kaso. Pwedeng maglabas, pero hindi lang natin alam kung ilan at any or all ba ang papailan. Kasi ito ang list of co-perpetrators mga gumawa. ICC mag-a-apply ng warrant dun sa kinikilala niyang quote-unquote, most responsible. Hindi pa natin nakikita yung ganyang finding doon sa dokumento mismo. Pero pwede kang maghinuha o pwede tayong mag-infer. Pero kung ako po, abangan na lang natin kung sino ang sasampahan or a-applyan ng warrant ng ICC. Abangan! Yan po ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, Pangulong Marcos sasabak sa 3 aktibidad ngayong araw.
Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Ferdez. Nagatagtang pangunahan ni Pangulong First Junior ang mass oath-taking ceremony ng mga bagong promote na guro mula sa Pampanga at Bulacan sa kanyang pagbisita ngayong umaga sa San Jose del Monte. Dalawang aktibidad ang nakatagdang daluhan ng Pangulo sa nabanggit na lungsod. Una rito ang panguna sa panunumpa ng mga public school teachers na na-promote sa ilalim po yan ng Career Progression System. Isang mahalagang hakbang na layong palawakin ang oportunidad sa promosyon at pagkilala sa kanilang serbisyo sa edukasyon. Pagkatapos naman ng panunumpa ng mga guro, tutungo ang Pangulo sa Department of Education para naman sa pagdalo sa programang Yakap at Kalinga na gaganapin naman sa Minuyan Elementary School. Ang DepEd Yakap at Kalinga ay mga inisyatibo na nakatuon sa pagbibigay suporta, proteksyon at pangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro lalo na sa panahon ng krisis at iba pang hamon sa sektor ng edukasyon. Samantala, mamayang alas 2 ng hapon, tatanggapin naman ng Pangulo ang mga bagong ambasador mula sa Papua New Guinea, Slovakia at Lao People's Democratic Republic para naman sa submission ng kanilang credentials bilang bagong mga opisyal na kinatawan ng kanilang bansa sa ating bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang mga itaw-taong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, deklarasyon ni VP Sara na tatakbo sa 2028 presidential election hindi na bago ayon sa isang mambabata. Ang balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Hindi na ikinagulat ng Akbayan Party List ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ayon sa Akbayan, matagal ng pamamaraan ng pamilya Duterte ang kandidatura sa pagkapangulo na layong iwasan ng hustisya at pananagutan lalo na sa isyu ng extrajudicial killings at pandarambong. Kinwestiyon din ang grupong timing ng anunsyo ni VP Sara ilang araw bago ikasa sa Kamara ang mga pagdinig kaugnay sa panibagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Gayun din ang paghahanda ng International Criminal Court o ICC na suriin mga kaso laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Akbayan, pinalalabas ng mga Duterte na political attacks ang mga seryosong kaso na layong pigilan ang kanilang ambisyon kung saan ay natatakot umano ang Vice Presidente naharapin aso, kaya panibagong palusot na naman ang ginamit upang ilihis ang atensyon ng publiko. Nanawagan sa mga Pilipino ang Akbayan na huwag magpalinlang dahil hindi dapat pagtakpan ng ambisyon ang paghahanap ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on agad-agad DWIZ Patrol Report. Antabayanan po sa ating pagbabalik ang mensahe po ng Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard Cabangon. Pasada. February's love code. Age does not protect you from love, but love to some extent protects you from age. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Iyan po ang makabuluhang mensahe Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard Cabangon. Muli ang headlines para sa Pasada Balita ngayong Pebrero 19 taong 2026. Pasada Balita. Pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections, formal nang inanunsyo ni VP Sara Duterte. Ika-4 na impeachment complaint laban sa vice-presidente, inihain na rin sa Kamara. Pasada Balita. Dating Senador Trillanes dismayado. Pahayag ni Senador Aquino na sa Pilipinas na lang dinggin ang mga kaso ng EJK noong nakaraang administrasyon. Pasada Balita.
Hepe ng SAIC sinibak ni DOTR Secretary Lopez sa pwesto sa pagsita sa ambulansya sa EDSA Busway. Pasyenteng lulan, pumanaw. Pasada Balita. Lingguhang pagdinig sa hirit na dagdag pasahe para sa mga PUV. Sisimulan na ng LTFRB sa susunod na linggo. Pasada Balita. Para sa balitang pangkalakalan, Pilipinas posibleng muling mangutang sa ikalawang semestre ng 2026 ayon sa Bureau of Treasury. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, Shinei Takaichi muling inihalal bilang Prime Minister ng Japan. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipino skier Francis Ceccarelli nananatiling positibo sa kabila ng pagkabigo sa 2026 Olympics. Pasada Balita. At tips para mawala ang sakit ng ulo, alamin natin mamaya. Pasada Balita. At para sa balita sa mundo ng showbiz, Epi Quizon nagtapos na ng kolehiyo matapos ang 3 dekada. Pasada Balita. At para sa detalye ng iba pang mga muling iginiit ng Department of Justice na hihintay nito ang magiging pasya ng Supreme Court kaugnay sa mga petisyon tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng posibilidad na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa mga sinasabing kasabwat nito, kabilang sa Senators Ronald De La Rosa at Bongo. Ayon kay Justice Spokesman Attorney Polo Martinez, anumang maging desisyon ng Korte Suprema, kahit pa ipagbawal nito ang pagsuko o paglilipat ng mga Pilipino sa ICC, ay kailangang sundin ng ehekutibo. Bagamat iging DOJ na ang pagsuko noon kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay alinsunod sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Inamin naman noon ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na iba ang sitwasyon ng iba pang mga individual. Binigyang diin din ni Martinez na saklaw ito ng executive privilege at ng RA 9851. Dagdag pa ni Martinez, kung sakaling sumalunga giging utos ng Korte Suprema sa international obligations tulad ng pagpapatupad ng arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol, maaaring magkaroon ito ng epekto. Pasada Balita. Tinawanan na lang ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na siya ay guilty sa treason. Matatanda ang tila kumambyo si Senador Marcoleta sa nauna niyang sinabi na kakasuhan niya ng treason si Carpio kaugnay ng isinulat nitong desisyon sa isang kaso noong 2011 tungkol sa territorial waters ng Pilipinas. Ayon sa senador, hindi na kailangan magsampa pa ng kaso dahil sa pananaw niya ay nagkasala na ng treason ang dating mahistrado. Samantala, gate naman ni Carpio, paano magkakaroon ng isang intelligent debate kung ang makakaharay isang taong tulad ni Marcoleta? Binalikan din ng dating Supreme Court Justice ang pagtanggap niya sa hamon ni Marcoleta na makipag-debate hinggil sa West Philippine Sea. Binigyang din niya na mahalagang malinaw at tiyak ang paksa upang maging maayos at makabuluhan ang talakayan. Pasada Balita. At sa pagkakataon pong ito, mag-altanghap po muna tayo. Siyempre, nandyan sa kabilang linya si Mama Beth. Good morning, Mama Beth! Yes, good morning, Kuya John Reese. Good morning, Kuya Jello. Morning, Mama Beth! Ayan. Oo, ay, ang almusal namin ng mga bagets ko nakapasok na sa school. Uy. Toasted bread, yung sliced bread na maliit lang, Kuya Jello, Kuya John Reese. Yung 35 pesos yung isang sliced bread. Tapos, bumili ako ng maliit na butter. Half siya, 25 pesos. So, 60 pesos yung aking toasted bread at saka yung butter ko ng 20. At syempre, may dalawang sachet ng choco na 14 ng isa, 28 yan. So, 88 yung aking almusal. Sa tanghalian naman, pinagsama ko na ang tanghalian tsaka hapunan para isang lutuan na lang sa maghapon. Siyempre, bumili muna ako ng bigas na 1 kilo, 45 pesos. Ito yung dating 40 pesos na budget ko sa bigas. Ngayon, 45 na yung
dati. So, ang aking tanghalian tsaka hapunan, eto, chicken curry. O, di ba? Ang sarap. Ayan. Bumili ako ng 1 kilong manok. Ang 1 kilong manok yung parts adobo parts ang binibili ko pag chicken curry. 190 pesos siya ng 1 kilo. Good na yan for 5 heads hanggang gabi. Kasi meron naman yung sahog. Ang aking 1 kilong chicken ay sasahugan ko ng bawang, sibuyas at luya halagang 20. Ang patatas at carrots ko halagang 15 lang yan. Mura ang gulay ngayon eh. 15 lang yan. Tapos yung siling pula at saka yung aking paminta 15 pesos din. Samantalang ang aking curry powder sa aking chicken curry ay 25 pesos yan. Siyempre, pag kami chicken curry, meron kang gata ng nyog na napiga na, parang hindi na ako mahirapan magadgad. 35 pesos yan sa palengke. At ang mantika, 20. So, ang sumatotal ko, pasok sa presyo ng DTI dahil ang aking maghapon mula almusal na 88 at tanghalian at hapunan pati bigas ay 365. So, that makes 453 umaga, tanghali hanggang gabi. O, di ba? Matipid na. Galing talaga mag-budget ni Mama Bet. Mama Bet, magkano yung kabuang presyo ng iyong mga pinamili? Yeah, lahat siya mula almusal namin, anak, hanggang gabi ay 453 pesos. Pasok sa budget. Pasok sa budget, matuto ang DTI, di ba? Kahit hindi na pasok, pasok pa rin. Mura ang gulay, mura ang manok. Kaya pag nagmanok ka at sinamahan mo ng murang gulay, papasok sa budget ang 500 mo, may sukli ka pa. Ayan. Para sa atang pasada balita, Metro Patrol Beth Samson, siyempre sa DI, nagbabalita ng tama. At araw-araw mga anak ko, magbabudget tayo ng tama. Back to you guys. Ayun, maraming salamat, Mama Beth Samson. Pasada Balita. At ito naman, samantala, posibleng pag-abroad ni dating DPWH Secretary Bonoan, dapat may permiso muna bago maaprubahan ayon sa DOJ. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 24, June Samson. Tindigan ng Department of Justice na obligado o kinakailangan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makakuha muna ng permiso bago siya payagan na makaalis ng bansa. Nais kasi ni Bonoan na makabalik sa Amerika para samahan ang kanyang asawa para sa operasyon sa mata. Gayunman ay nanindigan si Justice Secretary Frederick Bida na sa ngayon ay hindi maaaring umalis ng Pilipinas si Bonoan dahil kabilang siya sa naisyuhan ng Precautionary Hold Departure Order. Magugunitang inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 52 ang PHDO nitong February 10 na bukod kay Bonoan ay kasama rin sa pinagbabawalang umalis ng bansa sina Senator Jinggoy Estrada at ilang mga dating opisyal ng DPWH na pawang mga isinasangkot sa umano'y flood control anomaly. Patrol 24, June 17, Bureau sa PWS DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, inilabas na ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang opisyal na administrative map ng Pilipinas na malinaw na nagpapakita ng West Philippine Sea. Ayon sa NAMRIA, mahalaga ang mga opisyal na mapa at nautical charts sa pagtataguyod at pangangalaga ng maritime jurisdiction ng bansa sa WPS. Mula pa noong 2012, sa ilalim ng Aquino Administration, opisyal nang ginagamit ng pamahalaan ang terminong West Philippine Sea sa lahat ng publications, mapa at charts. Paliwanag ng ahensya, ginagamit ang mga materyales na ito at ng mga mariners, planners, researchers at iba pang institusyon sa loob at labas ng bansa para sa navigation, geographic information at kaligtasan sa dagat. Binanggit din ng NAMRIA na umaabot hanggang 200 nautical miles ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas mula sa archipelagic baselines alinsunod sa Act 9522 gamit ang eksaktong geospatial data para sa tamang pagtukoy ng maritime limits. Pasada Balita.
At sa pagkakataong ito, para po pag-usapan ang napakainit na usapin ngayon, At yung napakaagang na pagtakbo po hinggil po sa pag-anunsyo. pagtakbo. Oo, sa pag-anunsyo po sa pagtakbo ni Vice President Sara sa 2028 elections. Na makakapanayan po natin, nasa kabilang linya si Dr. Froilan Calilong, isa pong political analyst. Morning po, Dr. Froilan. Riz po and Yes, Jello. good morning, good morning. Good morning Good po. morning po at good morning din po sa lahat ng ating mga subaybay. Thank you for having me again po. Okay po, suking-suki na po namin. So, Prof. Froilan, ito po, ano po ang inyong reaksyon sa pagtakbo po, sa pag-anunsyo po ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 national elections? Well, this is something naman that we already expected. It's just that hindi natin inakala din that it will come this early. I was thinking it will stay maybe at the end of the year or early 2027 that she will declare. Pero naman with the Dutertes, they really have this different strategies. Kung maalala natin yung tatay niya before, medyo reluctant yung kanyang move, yung kanyang galaw until the last minute hindi siya nagde-declare and nagkaroon pa nga ng placeholder before he ran in 2016. But with VP Sara, I think she declared early. I think the reason for this is to finally put all the speculations that will she or will she not be running. And I think this is in congruence also with the kind of survey rankings that she's been receiving. Ang medyo problematic dito, syempre, yung kanyang mga kalaban, because they led her to a trap, I'm talking about the impeachment, and now they don't know how to go about it, Parang kumbaga sa kumbaga parang sa chess, yung tinatawag natin na zugzwang move, every move that the opponent makes is an inch closer to their eventual loss, Or every move na gagawin nila parang lalong sumasama yung kanilang position. Kasi dito, kung makukonvict si VP Sara, if she will be convicted, syempre dahil nga nagdeklara na siya ng pagpangulo, yung mga boboto sa kanya, definitely magagalit yan doon sa mga magko-convict sa kanya, either congressmen or senators, kung hindi naman siya, if it's going to be acquittal, mahirap din ito para sa mga opponents niya because she will be assured of a presidency. So that's really the situation right now. So, parang kumbaga ihalimbawa rin natin sa check, parang paano ba? Sa chess, check na yung mga checkmate na. Yung mga kongresista, yung ibang mga kalaban niya. Right. Yes, something to that effect. Now, unless they will be able to come up with another move, kasi alam niyo naman yung ginagawa nila kay VP is nothing new, I think for the past 3 years they have been trying to do this. They have tried to execute this measures against the vice president, but she was able to rise above it, And kumbaga parang ihahalin tulad natin sa Phoenix, rising over the fire and the ashes. And then ito nga, she's trying to claim at least the idea that she's going to run, and we'll try to see in the elections how this will hold. At least maganda nga rito na malinaw na para sa kanyang mga supporters at ganoon din sa kanyang mga detractors at sa kanyang mga kalaban na she will be running. Ayun, Doc Froilan, dahil nga sa maagang nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, ano ba sa tingin niyo, Doc Froilan, nabulabog ba yung kanyang mga katunggali o sa tingin ay meron na rin silang i-anunsyo na makakatapat ni VP Sara? Well, ako if I am in their position, I will not be hasty with the decision to announce or to file a candidate. Remember na kailangan ng opposition dito na makakuha ng isang solido na kandidato na kahit paano meron talagang mandato. At hindi basta ito mangyayari, they need to form a coalition, or if they would like to go to an alliance, that will really be the thing. So hindi po pwede kasi nasasabay ka
dito sa galaw ni VP Sara kasi magmumuka na masyado kayong nagmamadali, no? So on the part of her detractors, medyo mahirap talaga to because all the while they were just talking about the impeachment, they're trying to polish everything about the impeachment, and all of a sudden biglang nagdeklara nga siya no? So technically yung mga congressmen natin ngayon, no, knowing that she is already running, yung mga dati siguro na may agam-agam na tatakbo ba siya o hindi, na ngayon sigurado na siyang tatakbo, no? Many of these congressmen may actually be thinking a lot of times whether or not they're going to sign, and most likely they might not sign the impeachment except for those congressmen who are really very solid na supporters ng ating Pangulo tsaka ng dating Speaker. Pero yung mga ibang congressmen dito, they also will be thinking of their future because what if hindi siya ma-convict sa Senate, you know, and alam ng mga tao that they signed the petition, so what will happen to them in 2028? What are the chances, and what if Sara Duterte will eventually become the president? Alam niyo, sa politika kasi they need to calculate the risk, no? And many of these congressmen are also doing their own political calculations, and they don't want to take the wrong steps here just to support an outgoing president or just to support a speaker who's no longer in power. Medyo mahirap talaga itong sitwasyon na to para sa kanila. Dahil nag-anunsyo na nga, partner, Doc Froilan, maglalabasan na mga sip-sip, mga manggagam ng politiko, nakakapit dito kay Vice President Sara. So, Prof. Froilan, parang kumbaga, compared dun sa last year na impeachment, mas hihina ngayon sa tingin ninyo yung impeachment, yung pag-usad ng impeachment laban kay VP Sara? Yes, definitely, no? Kasi unang-una, ang nakikita dito is that syempre this is malapit na yung ating elections, no? Secondly, wala talagang incentive. There's really no incentive for them to actually gravitate around this impeachment complaint. Kasi nung 19 Okay, Prof? Congress, they're doing this para sana yung machinations nila is plain and simple. Remove Sara Duterte from the equation so that House Speaker Martin Romualdez could run and probably win in 2020 using all resources of the government. Pero right now, malabo na mangyari yon dahil nga dun sa flood control issue, no? So wala silang nakikitang viable option dito, no? So hindi yung political survival nila also is at stake here. So ang nakikita ko na pwede na talagang gawin dito is wag nang pumirma dun sa impeachment complaint. Now, if those people who will sign, the impeachment complaint, sabi ko kanina, yung mga bloke talaga to ni BBM tsaka ng dating speaker, I think siguro hindi nila talaga iiwanan yung kanilang position kasi kapag ginawa nila yon, magmumukha lang balibing sa mata ng tao na they're very sold to the president tapos bigla ngayon biglang tatalikuran nila. So, yun medyo delikado yung position din ng mga congressmen natin at this moment. Ito, Prof, who do you think is the most fit bilang running mate ni VP Sara as Vice President naman niya sa 2028 elections? Yeah. For one, you need to understand that VP Sara has a certain demeanor, no? Yung character niya kasi medyo tough and sabihin na natin may pagka-dominant to some extent, ano? And I think this is somebody that we need right now sa president kasi hindi po pwede sa presidency yung walang yung walang kamay na bakal, no? So we need somebody like her. Pero kaya ang magandang running mate niya, ideally, is somebody that will, complement her strong personality. Yung hindi magka-clash na pareho silang strong, no? Hindi maganda na gano'n yung magiging tandem. So, I think what the opposition is looking probably is Senator Robin Padilla, and of course from BTB or Senator Amy Marcos. Pero kasi si Amy Marcos is a Marcos, ano? So, baka yun ang medyo yun ang medyo delikado pa rin, dahil nga she still carries the surname, although her allegiance naman talaga is very certain na it's really with the Vice President. Now, with the other potential, I don't know if Senator Marcoleta will be open possibility. Pero I think mas maganda kasi Senator Marcoleta should remain in the Senate, and I'm seeing if ever he could become a Senate President later on. Okay. Oo, sinusulong mas maganda nga. Yung si Senator Robin Padilla kasi ang ikinakampanya niya, partner, Doc Froilan, ay si girl power.
ang si Amy Senator. Marcos at si VP Sara. Sa tingin nyo ba muling magtitiwala ang publiko sa Duterte na tandem pero girl power naman? Well, we'll see. Na like I said, the problem kasi here is the surname, no. Pero kung ma-form yung narrative that Amy Marcos is totally against her brother, and I think she is naman, no, with the pronouncements that were made. No, I think she is. Pero we need to understand kasi na kapag ka naging vice ka, assuming she will become the vice president, it's always an inch closer to the presidency, 'di ba? And baring iniisip ng tao na baka magkaroon na naman ng Marcos na presidente. No? And I think that is something that they may not want right now, presumably because of the very very bad performance of this president that we have at the moment, diba? So, yun yung mga titignan natin dito. But for Robin Padilla, I think he's good. He's also okay. Yun nga kasi I think kaya niyang magparaya at kaya niyang magbigay daan doon sa presidente. If in case Sara Duterte will become the president. If in case, all of this lang naman are kumbaga hypothetical lang natin ngayon things at this moment because we're not certain pa naman. And of course, sabi ko nga, I think the opposition is also trying to polish their armory kumbaga, and hopefully they could come up with a good alternative as well. Maganda yung mga choices natin at mas maganda yung magiging latag natin for 2028 in terms of viable candidates for the presidency. So yung tanong ko, okay Prof, so yung tanong ko naman po kanina, from most fit na magiging ally o running mate ni VP Sara ngayon, sino naman po yung strongest possible opponent ni VP Sara sa 2028 elections? Well, actually, right now it's still up in the air. No, I think trying to consolidate. We don't know exactly if the progressives, if the Tlawans and the Dilawans will align with BBM. No, because the way I see it, they could actually benefit from the strength of one another. No, BBM has the machinery, has the resources, and itong mga Pinklawans and Dilawans kahit paano meron ng ground support yan . Kasi kung magdedeklara lang si BBM ng kanyang anointed candidate for the 2028 elections, that will definitely be a kiss of death, dahil siguradong hindi mananalo yon. I can assure you that even if they use all the resources of the government for him to win, malabong mangyari yon. So the only viable option is for them to form an alliance. Ngayon ang problema rito is that in terms of principles, you remember that the Dilawans and Pinklawans, the liberals, and BBM, and the Marcos family has been polarized for a very long time. They're on the opposing ends . So paano natin ibebenta sa tao yon at paano iintindihin ng tao na sudden dahil sa eleksyon na to biglang yung kanilang mga prinsipyo, yung kanilang mga advocacy at agenda biglang magkakatugma when in fact it's very very opposite for a very long time. So it may be a hard sell also kasi parang ang lalabas dito is they're doing this for political convenience, just for them to be able to secure the win. Another unity team is happening, pero nga medyo nasunog na tayo sa unity team di ba? So baka mahirap din ibenta, Pero I think Risa Ontiveros may actually, she's presenting herself. And Bam Aquino may also do the same thing, And of course I think they're still courting Lenny Robredo, pero I think Lenny is quite happy with Naga City, serving as a mayor. We don't know yet, Pero tama yung sinasabi ni Risa Ontiveros that they should really need to talk it out, make a good decision, and come up with a very good option later on. Hindi kasi nila ito pupuli knowing that they're going up against a very formidable opponent in VP Sara Duterte. Okay po. Nabanggit niyo po si Senador Bam Aquino. Naalala ko lang po, itatanong ko lang po. Kasi po meron siyang statement, 'di ba, na parang regarding dun sa dapat sa Philippine courts investigahan o dinggin yung kaso ni yung EJK nung nakaraang administrasyon. So sa tingin po ba ninyo, is it a way para o pamumulita ka po ba 'yon? Is it a way para makuha yung mga supporters ni VP Sara, yung kumbaga yung simpatya ng mga DDS
Prof. I don't know. No? I would like to think that he is actually basing it on reason and logic, because that is really the logical premise naman talaga na ang ating korte ang magbibigay at magdidikta ng mga terms na mga provisions regarding the arrest, no. Kaya yun nga, kung titingnan natin, medyo naiwan yata siya, no. Kumbaga hindi siya nakadoon sa spin o doon sa narrative ng kanyang grupo, and I think it shows that somehow maybe he is thinking differently, and that he is showing signs of being an independent lawmaker, siding with the truth and logic, and I think this is good, no? Pero ang hindi ko kasi nakikita pa ngayon that he's doing this para lang kuhanin yung mga DDS, because let's face it, yung mga supporters ni President Duterte will always be very careful, especially in supporting people from the other bloc, kasi alam naman nila yan at basang-basa nila kung ano yung positioning ng mga nasa kabilang fence. So I think even if pronouncements like this are being made, it will not really capitalize on eventual shift of votes for Bam Aquino. And we don't know even if Bam Aquino will be running, because I think mukhang okay pa naman siya sa Senate at this point. Ayun, Doc Froilan, ito naman sa kabilang banda naman, 'di ba, ang publiko, ang mamamayan ay sari-sari ang kanilang opinion pagdating di pag-a-announce ng mga tatakbo sa pagka-presidente. Yung iba diyan na sinasasabihin na partner na ano ba 'yan? Bakit ang aga ang inuuna nyo ay politika pagka-presidente, sa halip na nasolusyonan ang problema ng bansa sa pagkain, sa transportasyon. Sa tingin niyo po, Doc Froilan, makakaapekto ba ito sa yung maagang anunsyo ni BP Sara? Yung mga publiko ba ay makukuha niya yung simpatya? Well, in the first place, remember na ang kanyang mandato, no, bilang vice president, she's just a president in waiting. So kung may bigat dito, ang may bigat talaga rito, definitely is yung executive, which is the president. Kung walang ginagawa yung chief executive, walang ginagawa yung presidente, ang balik nito talaga inasa kanya. I think hindi ko kasi ito nakikita na sobrang aga, no? Hindi ko rin naman sinasabi na sobrang late na. Kasi kung maalala natin, Jojo Binay, when he tried to run for the presidency, pagkaupo pa niyan, he is already signifying his intent to run. So, yun nga, tama rin naman yun na marami talaga tayong kinakaharap na problema. Pero yung bigat nito, I think, is more so with the president and not really with the vice president at this point. So, I think, kung titingnan natin yung narrative naman ni VP Inday, ang sinasabi niya is she's offering herself as the solution. And she even became very apologetic doon sa pagsuporta niya kay BBM na sa tingin niya, siyang naging problema at nagpalubog sa ating bansa, lalo na, no, nung naging presidente ito, no. So ngayon, parang she's trying to solve the problem, no, that she knows very well that BBM cannot solve these problems by his lonesome, maybe because of sheer reluctance or that he really doesn't want to work anymore. And so she's offering herself as the solution to the problem in which she was also a part of. Ayun, maraming salamat po, Doc Froilan. Oh, ang dami pa nating tanong sana kay Doc Froilan, pero Kaso, natawag na tayo. Kasi talagang gusto natin na dahil sa usapan ito ay malalaman natin kung ano bang strategy ang ginagawa ng mga kung ito. ano-ano yung mga epekto kasi parang ang daming bearing nung bagang pag-anunsyo ni VP Sara. Tayo ba ay madadali muli sa marketing strategy? Doc. Ayun. Maraming salamat, Doc Froilan. Yes, salamat po at mabuhay po kayo. Good morning po. Good morning po. Muli yan po si Dr. Froilan Calilong, isang political Ito ang Pasada Balita at tatanggap po muna tayo ng IC Patrol. Bago at ikatlong po-crematory building ng Eternal Gardens, opisyal na pong binuksan sa Concepcion, Batangas City. Aba, sa amin pala ito, partner. Aba, alamin natin ang report mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Tagumpay na isinagawa ang Blessing and
inauguration ng bagong Eternal Po Crematory sa Concepcion, Batangas City. Matatagpuan ang New Eternal Po Crematory Building sa loob mismo ng Eternal Gardens, Concepcion. Sinimulan ang blessing at inaugurasyon ng isang Thanksgiving Mass na sinundan ng ribbon cutting at pagbabaspas ng crematory building. Present sa aktibidad si Eternal Po Crematory President Danica Cabangon, Eternal Po Crematory Vice Chairman Benji Ramos, Batangas City Mayor Marvy Marino, Vice Mayor Alaysa Cruz Atienza at iba pang lokal na opisyal ng lungsod. Dahil dito tatlo na ang Po Crematory ng Eternal Gardens na nagpuan sa Eternal Gardens Santa Rosa, Laguna, Eternal Gardens Baysa, Caloocan City at ang Eternal Gardens Concepcion sa Batangas City. Sinabi ni City Mayor Marvy Marino na kanyang ikinasisiya ang pagtatayong Eternal Gardens ng kauna-unahang Po Crematory sa kanilang lungsod. Siyempre natutuwa ako kasi I think this is the first in the province, ano. Wala pa ako nakita actually. This is the first time I've seen one. And nakakatuwa kasi alam ko naman maraming pet lovers lalong-lalo sa Batangas City. And matutuwa sila kasi meron na palang ganito mapupuntahan nila para maihatid yung kanilang mga pets kung may nangyari man. So, and ito pong Eternal, yung at Cabangon Group of Companies, lalo na itong Eternal Gardens, ito po ay pinagpapasalamat ko kasi malaki na po talaga investment dito sa Batangas City. May mga sister companies po sila and we appreciate, syempre they are one of our best taxpayers. And parati po yan na-appreciate namin sa lungsod ng Batangas. Patunay ani Mayor Marino ang pagbubukas ng First Eternal Po Crematory na pet lover ang lungsod ng Batangas. Yes, napapansin natin yan. Talagang maraming may mga pets dito, no? And kung dati-dati yung mga dogs natin, naiiwan natin sa bahay, taga-bantay. Pero ngayon, hindi na siya maiwan. Sinasama na natin, pasyal, sama rin sa pagtulog. Meron kaming kasama na pet sa pagtulog. So, it shows our compassion for animals and therefore if we're compassionate sa mga animals, ganun din dapat tayo sa tao. Payag naman ni Ms. Danica Cabangon na itinatag ang Eternal Po Crematory dahil sa pagiging pet lover ng kanilang buong pamilya mula sa kanilang lolo na si ALC Group of Companies founder, late Ambassador Antonio Cabangon Chua, hanggang sa kanilang ama na si ALC of Companies Chairman D. Edgard Cabangon at pababa sa kanila ng mga bagong henerasyon ng Cabangon family. The Cabangon family, my dad, my grandpa, all of us, we are very fond of animals, particularly dogs. So even today, I brought my golden retriever with me, Bella. So she's here to witness the blessing in inauguration. So yes, part of the reason why we put it up is because we have the Cabangon family is strong to pets and we're very fond of them. So of course, we want to also experience the same type. We want to share the same type of love to other families. Ayon pa kay Ms. Danica Cabangon, asahan ng tataas ang bilang ng mga Po Crematory building na ito dahil sa nakatakdaring magtayo nito sa iba't ibang branches ng Eternal Gardens sa buong bansa. So actually our first branch opened in 2024 back in Santa Rosa, Laguna. Then our second was in Caloocan City just last year. And we're looking to expand our Concepcion to Binyan and to Cabanatuan City up north and also Naga. Payag pa ni Ms. Danica Cabangon na maaari ding i-cremate sa mga Po Crematory ng Eternal Gardens ang anumang klase ng hayop na inaalagaan ng ating mga kababayan. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Partner, maganda yung gano'n Po Crematory. Dahil bilang tayo mga Philip lover, talagang for parents, Kung di aso, pusa yung alaga. Oo, talaga naghahanap sa tayo. bawat household. Oo, 'di ba? Kasi nung dati, parang nung wala pang hindi pa naman uso yung ganyan, sa tabing bahay lang, sa bakanting lote lang inililibing. Pero dahil nga pamilya na yung turing natin sa kanila, ako bilang pet owner ako, talagang mas gusto ko merong ganyang lugar para sa aking mga alagang pet. At saka napaka-rightful lang na bigyan din natin sila ng pagmamahal na katumbas ng pagmamahal na binibigay nila sa atin. Kasi imagine, makwento ko lang, umal nung family ko,
Tapos, shout out kay Zoe, yung aso namin. Ay, Talagang, Zoe. may CCTV kami, nakikita namin talagang nakabantay lang siya dun sa Oo. pinto, hinihintay bumalik yung amo niya. Grabe So, yung- ganun yung pagmamahal ng mga Yung pets natin. unconditional love, ano? Yung Ayun. kahit pagalitan mo, talagang maamo pa rin sa'yo, babalik pa rin sa'yo, lalapit pa rin sa'yo. Sana ganun yung mga politiko. Yung unconditional love. Handang Sa ialay mga ang buhay mamamayan. sa mamamayan. Nang walang kapalit. Yung walang nanakawin. Tutulong kahit wala. Yan, ganun dapat. Ayun. Dapat isulong ang batas na yung mga bayani nating senador at kongrehista ay tanggalin ang sweldo. Ay, hindi naman. Hindi, biro lang. Kailangan din nila mabuhay. Oo. Ayun. Okay. Tanggap pa rin tayo ng pag-uulat mula sa labas ng Pilipinas. Pamamahagi sa unang batch ng final wave ng mga balikbayan boxes ng OFW, sinimulan na ng Department of Finance at ng Bureau of Customs. Detalye ng Roll 5, Aya Yupanko. Sinimulan na ng Department of Finance at ng Bureau of Customs ang pamamahagi ng unang batch ng final wave ng mga inabandonang balikbayan boxes sa mga OFW na nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno na matiyak na ang mga matagal nang naantalang kargamento ay makakarating sa mga recipient nito. Ang unang bugso ng pamahagi ay sinimulan December 18, 2025. Ang inisyatibo ay pinunduhan at inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pagtibay ng commitment nito na protektahan ang kapakanan ng mga OFW. Personal na pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pamamahagi ng long-delayed balikbayan boxes sa BOC Town sa Port Area, Maynila kahapon. Ito ay dinaluhan ng 28 OFW at kanilang pamilya na personal na tinanggap ang kanilang balikbayan boxes. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na ang inisyatibo ay higit pa sa pisikal na paghahatid ng balikbayan boxes. Ito anya ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tiwala at pagprotekta sa mga nagtatrabaho sa abroad. Ito number 5. Ayaw pang kaparisyan Pelmeto ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time check was brought to you by Maraming salamat Control 5. Ayayu Pangko. Samantala, Malacanang iginiit na masyado pang maaga para bumuo ng alyansa sa 2028 election. Ang balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Iginiit ng Malacanang na wala pang binubuong alyansa ang admisyon para sa 2028 elections. Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ni Senator Risa Ontiveros na hindi pa tiyak kung kakailanganin ng oposisyon ang pakipag-alyansa sa kampo Pangulo upang harapin ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon wala pang gantong talakayan dahil malayo pa niya ang eleksyon at mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang trabaho ng pamahalaan. Kaugnay nito binigyan din ni Castro ang pagkakaiba ng isang politician at isang statement. Anyang politician na iniisip ang susunod na eleksyon habang ang statement naman ay iniisip ang susunod na henerasyon. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may todong las DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Wala po dyan sa Malacanang, dumako naman tayo sa Kamara. Impeachment complaint laban kay VP Sara malabong makakuha ng mataamiro ayon sa isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Binigyan diin ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na posibleng maging suntok sa buwan ang pagkuha ng malaking numero mula sa mga kapwa mambabatas kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Defensor, malabong mangyari sa ngayon ang express route o ang mabilisang pag-akyat ng reklamo laban kay VP
Sara sa Senado. Hindi nakikita ng kongresista na makakakuha ng endorsement mula sa mga miyembro ng Kamara ang mga inihain na una hanggang sa ika-4 na impeachment complaints. Paliwanag ni Defensor, marami sa kanilang mga kasamahan ang dismayado sa kinahinatnan ng mga nakaraang impeachment complaint. Partikular na anya dito ang hindi pagtupad ng Senado sa kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon, habang ang Korte Suprema naman ay nagdeklara ng void ang nakaraang reklamo. Sa kabila nito ay tiniyak ni Defensor na aabot at refer pa rin ang mga reklamo sa House Committee on Justice para sa kaukulang deliberasyon. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ng Committee on Rules na maisama ang mga ito sa Order of Business, kung saan ay tatagal na lang ito hanggang sa March 2, 2026 para maasikaso ang pag-refer ng mga reklamo sa naturang komite. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, likod ng tama. Pasada Balita. Samantala, napaulat na may warrant of arrest na para kay dating sa mga dating opisyal ng nagdaang Duterte administration, itinanggi ng DOJ. Ang balita mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Department of Justice na wala pang inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa ilang mga dating government officials na ginadawit sa war on drugs ng noon ay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang dyan sina Senators Ronald De La Rosa at Bongo, mga dating PNP chief na sina Vicente Danao, Lucas Olan, Oscar Albayalde, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Director Isidro La Peña at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ipinaluwa ng DOJ na hihintayin muna nila ang ilalabas na ruling ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC at pag-aresto kay dating Pangulo Duterte. Ito ang nilinaw ng DOJ makarangin nilabas ng ICC ang mga pangalan ng mga co-perpetrators ng dating Pangulo sa war on drugs. Iginit naman ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez na sakaling maglabas ng arrest warrant laban sa mga naturang personalidad ay magdedepende sila sa Supreme Court ruling. Nilinaw naman ni Martinez na kahit hindi na tayo bahagi ng ICC, ay may obligasyon pa rin tayo sa international community, International Police Organization o Interpol. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang ito ng lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pa pong detalye ng mga balita, muling naka-recover ng 2 bangkay o labi ang Philippine Coast Guard sa patuloy na underwater operations para sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Dahil dito, umaabot na sa 64 ang bilang ng namatay o napaulat na namatay na sabing insidente. Nananatili naman sa 293 ang bilang ng mga nakaligtas, habang 15 pa ang patuloy nawawala. Matatanda ang lumubog ang nasabing barko noong Enero 26 sa karagatan ng Basilan. Ayon sa Department of Transportation, maaaring naging dahilan ng trahedya ang overloading o overcapacity ng mga pasahero. Naghahanda naman ng DOTR ang pagsasampa ng administrative cases laban sa Allison Shipping Lines upang kanselahin at bawiin ang Certificate of Public Convenience nito. Pasada Balita. At sa iba pang tampok na balita, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-31 anibersaryo ngayong Pebrero, ibinida ni PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas ang kanilang rebranded primary care program na Yakap ng PhilHealth. Uy. Ganda ba? Ganda. Lamig. Ang lamig no, nakakangilo. Layon ng naturang programa na magbigay ng tamaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa temang Yakap sa bawat Pilipino para sa kalusugang sigurado, hinikayat ang mga miyembro ng PhilHealth na magparehistro sa mga Yakap Clinic kung saan sila maaaring magpa-check up, makakuha ng libreng gamot at laboratory services.
kailangan nilang magpa-register doon sa ating Yakap Clinic. Sa kasalukuyan, meron tayong around 4,099 at yung buong listahan yan ay makikita sa ating website at www.philhealth.ph. At doon po sa listahan na yon, pwede silang pumili kung aling Yakap Clinic of choice ang gusto nila, yung mas convenient para sa kanila. Once registered na po sila doon, sila ay magkakaroon ng tinatawag na first patient encounter or kung saan sila i-interviewin, kukuhanin ng health profile. Samantala, tiniyak naman ni Dr. Pargas na patuloy nilang palalawakin ang mga programa at benepisyo ng PhilHealth mula ngayong 2026 hanggang 2028 para maparami pa ang mga mapaglilingkurang mga. Well, aside from the focus ng ating Yakap at sa pagpapalawak nito, meron po tayong benefit plan na tinatawag for 2026, 27, 28. At yun po ay listahan kung anong mga pagkakasakit ang ating papapalawakin, kung anong mga bagong pakete na benepisyo ang ating ilalabas. Basically nga po ay meron na kaming nailang na-present sa ating management at sana po ay maaprubahan na rin sa board para po kahit ngayong first quarter meron na po tayong mga bagong benepisyo na mailalabas is expanded or new benefit. Yan po ang dinig ni PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinag-aaralan na ng Bureau of Treasury na muling mangutang ang Pilipinas sa ikalawang semester ng taon. Ayon kay National Treasurer Sharon Almanza, muling umabot sa $2.5 billion ang uutangin ng pamahalaan bilang bahagi ng financing program nito. Iginit ni Almanza na nakadepende pa rin ang pagpinaplanong utang ng bansa sa galaw ng merkado. Gayunman, binabantayan niya ng ahensya ang US dollar, Japanese yen, euro bond markets kung sa aling foreign currency mangungutang ang bansa. Matatandaang nakalikom ang Pilipinas ng $2.75 billion mula sa pagbenta nito ng US dollar bonds noong Enero ng kasalukuyang taon, habang inaasahan namang mangungutang ang bansa ng kabuang $2.682 trillion ngayong taon upang punuan ang budget deficit nito. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. At para naman sa ating balita sa ibayong dagat, muling inihalang ng mababang kapulungan ng parlamento ng Japan si Shinai Takaichi bilang Prime Minister ng bansa matapos ang landslide victory ng kanyang partidong Liberal Democratic Party sa nagdaang snap election. Una sa agenda ni Takaichi ang pagbisita nito sa Estados Unidos sa Marso sa larangan ng Rare Earth Minerals Development. Kabilang din sa mga polisiyang isusulong niya ay ang pagpapalakas sa government spending at pag-amyenda sa konstitusyon nitong mapalakas ang militar ng Japan. Nangako rin si Takaichi na papalakasin ng pamahalaan ang pulisiya nito sa immigration at sa pagbisita ng mga banyaga. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipino skier Francis Cheka nananatiling positibo sa kabila ng kanyang pagkabigo sa 2026 Winter Olympics. Ihatid ang balitang yan ng nag-iisang si Anjo Renion. Magandang umaga paring John Riz at paring Jello. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pasada Balita. Positibo pa rin ang pananaw ni Filipino skier Francis Ceccarelli na babawi ito sa bayan matapos ang kanyang maagang exit sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Nabatid na naka 54th place si Ceccarelli men's giant slalom event habang nag-did not finish naman siya sa slalom category. Sa katunayan anya, halos 4 na po sa halos 100 atleta lamang ang nakatapos sa slalom event dahil sa sama ng panahon sa venue. Patuloy naman si Ceccarelli sa kanyang pagpupursige sa kanyang sport lalo na't nakatakda siyang sumabak sa isang tournament sa Turkey sa mga susunod na linggo.
Nagpasalamat din si Ceccarelli sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Ski and Snowboard Federation sa suporta nito sa kanya at sa kapwa Olympic skier na si Tallulah Prue. At yan ang balitang pampalakasan para sa himpilang may todong lakas DWIZ. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Sorry. Ulit. Nagsasalita pala ako Ulit. sa walang audio. Partner, masakit ba ang ulo mo? Masakit ba ang bewang mo? Sex bomb. Ito, nakakaranas ka ba? Ikaw na nanonood at nakikinig sa amin, ha? Nakakaranas ka ba ng sakit ng ulo dahil sa iba't ibang dahilan? Partikular ang walang laman ang wallet o may kinalaman ba yan sa pera? Karaniwan kasi, partner, na ang sakit ng ulo o headache, yung palang English no? Sakit ng ulo, headache. Wow, parang ngayon lang natin nalaman talaga. Kung sinisipon o tinatrangkaso, bad posture, problema sa paningin, hindi sapat ang pagkain at pag-inom ng tubig. Sobrang pag-inom ng alak o dahil sa stress, dahil pala yan diyan. Narito ang ilang madaling paraan para maibsan ang sakit ng ulo. Makinig. Unang-una na dyan, ang palagi ang pag-inom ng tubig. Inom muna ako, partner. Sige. O dahil isa ang dehydration sa mga pangunahing sintomas ng sakit ng ulo. Mainam din kung kakain ng regular ang mga tao sumasakit ng ulo dahil nalipasan ng gutom. Yan, maraming guilty dyan. Makabubuti rin ang pahinga kung ang sakit ay dulot ng sipon o trangkaso. Kung hindi pa rin maibsan ang sakit ng ulo, makabubuting magpakonsulta na agad sa doktor. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa balitang showbiz, Go ahead. Epi Quezon ng kolehiyo matapos ang 3 dekada. Congrats. Ihatid ang balitang yan ng aking paboritong alarm clock na si Bini Bigoteng Anton. Good morning! Oy, Papa Jello! Ikaw pala yan! Infairness.com.ph, ang gwapo-gwapo mo, ha? Sa TV. Ay, paano naman ako? Buti lang kilala kita sa personal. Anyway, sa aking balitang showbiz, nagtapos na ng kolehiyo ang aktor na si Epi Quezon sa De La Salle University sa Maynila matapos ang 30 taon. Sa Instagram post ni Epi, itong nakasuot ng toga ng DLSU College of Liberal Arts habang nakapost sa harap ng St. La Salle Hall. Ayon sa aktor, thesis na lang ang kulang niya noong huminto siya sa pag-aaral noong 1996 dahil umano sa kanyang showbiz career. Inialay naman ni Epi sa kanyang mga magulang na sila Dolphy at Pamela Ponti at maging sa kanyang mga kapatid at anak ang kanyang pagtatapos. Bagamat hindi nakita ni Dolphy ang kanyang pagtatapos, masaya naman si Epi na masilayan pa rin ito ng kanyang ina. Ayan na muna aking balita. Yan ita Papanchelo para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ayun, ang lamig. Nakakangilo. Kailangan ko ng yakap, ng PhilHealth. At yan, ayan pong mga nag-iinitang balita ngayong Huwebes, February 19, Bilis ang araw, 2026. Kaya kami po ang inyong lingkod, John Riza. Sa ngalan po ni Kuyang Drew Nasino at John Ibanez, ako po si Angelo Bainyo. Susunod na programa, Karambola ang oras. 8:00 ng umaga. Happy weekend! Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending.